Personal Voice. Maaga ako nagising at nagsimula na magluto ng almusal. Naglinis ng buong pad at naglaba, habang ang aking reyna ay mahimbing pa rin na natutulog sa aming kwarto. Ito na siguro ang babaeng kabayaran sa lahat ng katarantaduhang ginawa ko. Ba't hindi ako makatanggi sa kanya? Ba't natataranta ako kapag nagagalit siya? Nagsaselos kapag may lumalapit na iba sa kanya? Shit, isa akong bilyonaryo, habulin ng mga babae at isa sa pinakamagaling na assassin, ngunit takot sa isang Bianca Melendez? Hindi pwede ito. Dapat ayaw siya matakot sa akin. Pagkagising niya ngayon, sisiguraduhin ko na ako na ang hari at second in command lamang ang babaeng ito. Good morning! Nakangiti siya sa akin nang makitang malinis na ang buong pad. Inalikan niya ako sa labi at niyakap ako. Pinasal niya ang aking natutulog na alaga na nagising ata sa ginawa ng babaeng ito. Maldita, pero kapag pagdating sa lambingan ay napakaswerte ko sa babaeng ito. Kaya maganda kapag nasa magandang mood siya. Ihanda mo ng breakfast natin, ha? Tapos na ako magluto. Utos ko sa kanya. Dapat lang talaga na ako ang masusunod. Ayoko. Ikaw na, please. Bianca, ikaw ang babae kaya ikaw ang maganda. Lalo na sa paghahanda ng mesa. Seryoso kung saad. Hindi ako sunod-sunuran sa asawa kaya dapat lamang na malaman na niya iyon. Hindi na lang ako kakain. Bahala ko sa buhay mo. Tumayo ito at nakasimangot sa akin. Bianca, gawin mo sinasabi ko. Utos ko sa kanya. Sabi ko hindi ako kakain. Doon na lang ako kakain ng pandesal sa kapitbahay natin. Buti pa siya, pinagsisilbihan ako. E di puntahan mo. She is really testing my patience. As an assassin, ay trained kami na maging matigas at huwag madadala sa aming nararamdaman. Tumayo siya at napangiti ako nang lumapit siya sa kitchen. Now you know, Bianca. Akala ko ay maghahanda na siya ng breakfast. Ngunit nagugas lamang ito ng kamay at diretsong pumunta sa pintuan at binuksan ang pinto. Talagang seryoso siya na sa kapitbahay namin na si Alfred, siya pupunta. Shit, napakatigas talaga ng ulo ng babaeng ito. Bianca! Sagaw ko sa kanya. Tumigil siya at tumingin sa akin. Tumakbo ako sa kanyang pwesto at niyakap siya mula sa likuran niya. Sorry na, nagbibiro lang naman ako sa iyo, Kitty eh. Come and have a seat. Hinila ko siya patungo sa lamesa at ako din ang talo dahil ako pa rin ang nanilbihan. Galit ka ata eh. Tanong niya. Bakit ako magagalit sa'yo? Gustong gusto ko nga ang pagsalbihan ka, may wife Kitty Cat eh. Kainin mo ng sausage ko. I mean, ang homemade sausage ko. Ginawa ko yan para sa'yo. Umupo ako sa tabi niya. Ganito ang British sausage style, my wife. Say Isusubo ko na sana sa kanyang sausage ko nang may biglang nag-doorbell sa pinto. Kaagad naman akong tumayo nang makita ko sino ang boy sita namin. It's Alfred. Nakasando at naka-fit jeans lamang ang kumag at gusto ko siyang tadtarin ng bala sa mga oras na ito. May dala itong pagkain na nakabalot sa foil. Hey pre, pwede pumasok? Para kay Bianca. I mean, para sa inyo to. He said, thank you but hindi ko na naituloy dahil sumingit bigla ang aking asawang Amazona. Hey Alfred, come inside. Tama-tama, sumabay ka sa amin ni Leon. Saad ni Kitty Cat. Biglang kumuyom ang aking kamao nang makita ang maluwag na ngiti ng asawa ko sa lalaking hindi ko rin maitatanggi na may ibubuga rin sa kagwapuhan at kakisigan. Ano yan? Dinig kong tanong ni Kitty Cat. Umupo ako sa tabi niya at tinimasimas ang kanyang hita sa harap mismo ni Alfred. I'm just reminding him who owns the girl in front of him. Luto ko to. Itinuro sa akin ng lola ko noong nagbakasyon ako sa Germany. Homemade German sausage ito. Subukan mo. Masarap at saka malaman. Hindi ka talaga mauumay. Nakangiting saad ni Alfred kay Bianca. Napaubo ako at muntik na lumabas ang tubig na ininom ko sa aking ilong. Langyang to? Labanan ng sausage ba ito? Wow, mukhang masarap din ang German sausage mo, Alfred ah. Nagluto din sila yun, no? Sausage na ala British style. Kaya lang mukhang malamig na. Dinig kong saan ni Kitty Cat at parang gusto na lumabas na lahat ng aking ugat sa leeg dahil sa pagtitimpi. Malamig, pero matigas pa rin ang British sausage ko.
Nasabi ko na lang. Nakita kong kinuha ni Kitty ang British sausage at kinagat iyon. Totoo nga. At napaka-firm nito, Leon. At masarap. Nakangiting saad ni Bianca. Kumain na rin kayo, no? Ba't tinitingnan niyo lang ako? Satan nito at kumain na rin kami ni Alfred. Kinuha naman niya ang German sausage ni Alfred at kinagat. Sakto rin Alfred. Ang galing din itong German sausage mo. Mabibilaukan siguro ako sa laki nitong sausage mo, Alfred. Saad ni Kitty at sa inis ko ay kinurot ko ang hita niya. Aray, sus Mariosep! Tili ni Bianca nang kinurot ko ang hita niya. Okay ka lang? Nag-aalalang tanong ni Alfred. Tumango naman si Bianca. Kung gusto mong kumain ng homemade German sausage ko, just knock on my door and I'll cook for you. Saad ni Alfred. Hindi naman siguro maghahanap si Bianca ng ibang sausage. Kasi yung sausage ko pa lang, masyado nang malaki at masarap. At satisfied na talaga siya sa haba naman at sarap. Diba, Kitty? Hinalikan ko pa siya sa pisngi. Ngumiti naman ito sa akin ngunit pulang-pula mukha. Masarap din ang sausage mo, Alfred. Don't worry, kapag wala si Leon, ay ang German sausage mo ang kakainin ko. Nakangiting saan ni Bianca kay Alfred. Kanina ko pa gustong manapak. Pero itong si Bianca ay hindi talaga tumitigil sa pagsamba sa sausage ng kumag na ito. Wow, sige, sabi mo Sambit ni Alfred na tila mas lumapad pa ang ngiti sa labi nang marinig ang sinabi ni Bianca. Pagkatapos kumain ay nagpaalam na si Alfred at dalawa kami nagugas ng plato ni Bianca. Tahimik lamang ako dahil nainis ako sa kanya kanina. Hindi ko talaga gusto ang sinabi niya na kakainin ng sausage ni Alfred kapag wala ako. Wow, tahimik? Milagro ata. Sambit niya sa akin. Tell me, anong problema mo, Davis? Nagdadrama? Ba't mo kakainin ng German sausage niya kapag wala ako? Laro ba to sa'yo, Bianca? Kasal na tayo? Makikikain ka pa sa iba? Ay, antipati ko. Pagkain na pinag-uusapan, Davis. Ano bang nasa isip mo? Hindi ako nakasagot. Basta, nagsaselos ako. Natuwa naman siya sa akin. Leon naman, iba bang iniisip mo? Akala mo yung ano niyang ibig ko sabihin? Teka, kailan pa naging sausage yung ano mo? Kakaloka ka talaga. Ratatat nito. Ikaw at ang bibig mo, Bianca. Kasalanan ko pa ngayon na madumi ang utak mo. Hoy, magkakaanak na tayo, Leon, ha? Nakakatuwa ka talaga. Next time, huwag ka na magluto ng sausage na iyan. Pati ako'y dinadamay mo pa sa pagiging malisyoso mo. Sorry na. Nagsaselos lang naman ako kasi mas gusto mo ang sausage niya. Bigla siyang nagwisik ng tubig sa akin muka. Ayan, para may himas-himasan ka. Hindi ko ipagpapalit ang sausage mo, Davis. Talaga? Masarap ako magluto. Siya nga lang, ewan ko sa'yo. Baliw. Umarap na siya ulit sa lababo at itinuloy ang paghuhugas ng plato. Binuhat ko siya at ipinasok sa CR na nasa tabi ng kitchen. Hoy! Ang lamig! Sigaw niya dahil binuksan ko na kaagad ang shower sa loob. Okay lang kahit malamig. Matigas pa rin naman ang sausage ko. Seryoso ka ba? Of course. Just wait, magbibihis lang ako. Siguraduhin mo na si Tyler ang ka-meet up mo, ha? Kasi kung iba iyan, naku, ewan ko na lang sa'yo kung saan ka pupulutin. Sambit ni Bianca. Napakabukasin ng babaeng ito. Umiling na lamang ako habang pinagmamasdan nito habang nagbibihis. Ang tigas talaga ng ulo. Nang tapos na ito magbihis ay pumunta na kami sa Casa Bar. Umupo na muna kami sa mesang nasa pinakadulo habang hinihintay pa namin si Tyler. Matagal ko na itong hindi nakita dahil mahabang panahon itong nasa malayo at nag-aaral ng medisina. Bianca's Personal Voice. Umorder na si Leon ng wine at finger food snacks para sa akin pati na rin pulutan para sa kanila. Bro, isang napakatangkad na lalaki na nakangiting nakatayo sa aming harapan ang umakbay kay Leon. Bro, Tyler, good to see you. Masayang wika na Leon sa kapatid. Umupo ka. By the way, my wife Bianca. Kirikat, siya yung sinasabi ko sa yung kapatid naming surgeon, si Tyler. Pagpapakilala ni Leon. Hi, sister-in-law. Good to know that may asawa na pala itong si Leon at napakaganda pa. Saad nito. Thanks, Tyler. Ang ganda naman ng intro mo. Magkakasundo talaga tayo niyan.
Nakangiti kong sambit. By the way bro, buntis na pala si Mrs. Sabat na Leon. Really? Great news bro. Magkakaroon na pala ako ng pamangkin. Said Tyler. Boys, iwan ko na muna kayo saglit ha. Mag-iikot lang ako. Para naman makapagkwentuhan kayong dalawang magkapatid. Humingi ako ng pahintulot sa kanilang dalawa para naman may oras silang magkwentuhan. Tumango lamang silang dalawa habang nakatingin sa akin habang papunta sa dance floor. Naalala ko dati, panay ang punta ko sa bar para mag-hunt ng mga boys na makakatuluyan ko. Umupo ako sa may counter at umorder ng soda. Ngayon lang naman, naaliw ako habang tinitingnan ko ang mga nagsasayawan sa gitna ng dance floor. Kahit nakaupo ako ay sumusunod sa musika ang aking katawan. Gusto ko talagang sumayaw pero masyadong maraming tao. Buntis pa naman ako. Mahirap na baka madisgrasya pa ako sa sobrang likot ng mga tao sa dance floor. Kaya kontento na ako na nakatingin lamang sa kumpulan ng mga tao na nagsasayawan. Pagbalik ko sa pwesto namin na Leon ay wala na si Tyler. Pero nakita ko isang sexy na babae na lumapit kay Leon at bigla itong siniil ng halik. Kumuha ko ng isang bucket ng ice sa dinaanan kong mesa at isinaboy iyon sa kanilang dalawa. Oh, it's freezing! Dali ng babae. I can say that she is drunk. Bianca! Siya ang nauna. Pilit na tumayo si Leon ngunit hindi ito makatayo dahil parang sawa ang babae na nakapulupot sa kanya na ayaw siyang bitawan. Hayaan mo na siya, Daddy. Sambit ng babae. Gusto ko itong sabunutan pero pinigilan ko ang aking sarili. Nag-F-sign lamang ako sa kanilang dalawa at tuluyan na nagtungo sa parking lot at minaneho ang dala naming sasakyan. Matulin ako nagmaneho at tumigil sa isang madilim na park. Pumasok ako at umupo sa isang madilim na kiosk at doon ako umiyak. Pilit kong kinakalma ang aking sarili. Masakit din pala ang makitang may babae ang asawa. Pinunasan kong aking mga luha at kumuha ng isang malaking bato at ibinato iyon. Shit! Aray! Naitakip ko ang aking mga kamay sa aking bibig nang marinig ang sigaw na isang boses ng lalaki. Bigla akong tumakbo ngunit naramdaman ko na may tumakip sa aking bibig at tuluyan ng dumilim ang paligid. Unti-unting bumalik ang aking ulirat at nang bumalik na ako sa katinuan ay may taong mula sa aking likuran ang tumatakip sa aking bibig. Shh! Kitty cat, huwag ka magsasalita. Just hide here. Maraming kalaban sa labas. Boses ni Leo ang aking narinig. Sa inis ko'y kinagat kong kanyang kamay at alam kong pinipilit niya talagang hindi sumigaw dahil sa sakit. Ba't nandito ka na kaagad ha? Bulong ko sa kanya. I'm Black Ghost, remember? Bulong din niya sa akin. Hoy Leon, kung prank ito, pwede ba? Huwag ako. Bulong ko sa kanya. Listen Bianca, this is not a prank. Kanina, may mga taong sumusunod sa iyo noong lumabas ka sa bar. Remember the one we chased? Hindi pa sila patay. Bulong nito. Tigilan mo ako, Leon. Kung palusot ito sa nakita ko kanina, sorry ka na lang dahil imbiyar na ako sa iyo ngayon. Don't worry. Tyler is here with me. Sambit niya. Si Tyler? Doktor yun. Anong alam niya sa mga ganito? Irap kong saad. Well, you still don't know him at all. Tang saad na Leon. Just stay here. Huwag kang lumabas. Babalik ako. Bahala ka sa buhay mo, Davis. Wala akong pakialam sa'yo. Hindi ka mahalaga sa akin kaya kahit hindi ka na bumalik, iayos lang. Dahil naiinis ako sa kalandian mo. Bulong ko. Hindi pala ako mahalaga sa'yo. Sige, sinabi mo yan ha? Tanging sabit niya bago lumabas sa aming pinagtataguan. Palitan ng putok ng mga bala ang tangi kong naririnig. Hindi ko maiwasang kabahan. Ano na kaya nangyayari? Sabi pa nga nila yun ay maraming kalaban. Dalawa lamang sila ni Tyler. Kakayanin kaya nila mga ito? Kaya naman lumabas ako sa aking pinagtataguan. Nagtago ako sa isang malaking puno habang pinagmamasdan sina Leon at Tyler na nakikipagbakbakan sa mga kilalang mga tao. Nakasuot ang mga ito ng itim at nakabonet din. Isa-isang bumagsak ang mga kalaban sa lupa. Nakita ko sa Tyler na tinutukan ng baril ang dalawang lalaki ngunit kagaya na Leon ay mabilis itong gumalaw at nakita kong nakandusay na sa lupa ang dalawang lalaki. Sa Leon naman ay may hawak na dalawang baril sa magkabilang kamay at dala-dalawang pinuputukan nito ng bala.
Nilapitan ko silang dalawa nang makita kong wala ng kalaban. "Huwag kang sumigaw!" Utos sa akin ng tao na nasa aking likod. May nakatutok na baril sa aking ulo. "Mister, maawa po kayo. Huwag mo ipuputok yan. Marami pa akong pangarap sa buhay. Kung gusto mo, babayaran na lang kita. Name the price." Pagmamakaawa ko sa kanya. "Eche, tama na satsat. Mas malakang kasalanan ng mga bastardo na yan sa akin." Malakas na sambit nito mula sa akin likuran. "Bianca!" Sigaw ni Leon nang makita ko at ang lalaki sa akin likod. "Ibaba niyo ang mga baril niyo. Isa! Dalawa! Sambit ng lalaki. Nakita kong ibinaba ni na Tyler at Leon ang mga baril nila at itinaas ang mga kamay. "Masunurin naman pala kayo mga Davis. Kala niyo talaga mauutakan niyo ako? Ito na ang oras ng aking paninigil, Davis. Tingnan mong muli ang mukha ng asawa mo dahil sisiguraduhin kong last na ito. Isusunod ko kayong dalawa." Sigaw ng lalaki. "No! Huwag mo siyang idamay dito!" Humalakak ang lalaki sa akin likuran. "Let's ka! O sige, ikaw nang mauuna." Sad nito at bigla akong nakitang bumagsak si Leon sa lupa at hindi na ito gumalaw pa. Nakita ko ang dugo sa tagiliran na parang gripong umaagos. "Leon!" Sigaw ko habang patuloy na lumuluha. Itinutok naman ito ang baril kay Tyler at isang putok ng baril din ang narinig ko, ngunit hindi si Tyler ang bumagsak kundi ang lalaking bumaril kay Leon. Sa pulito sa ulo. "Carla!" Sambit ni Tyler. "Yeah, baby. Ako nga." "Leon? Let's ka, huwag kang mamamatay." Ani Carla. Hindi ako makagalaw. Nanatili lamang ako nakatayo sa aking pwesto habang umiiyak. Wala na. Wala na ang lalaking araw-araw na pinaparamdam sa akin na mahal ako. Hinawakan ni Tyler ang tagiliran ni Leon. Nakita kong may tinawagan ito. "Bianca, be strong." Ang tanging saad ni Tyler. Napakagulhol ako at sa pangalawang pagkakataon ay nawalan ulit ako ng malay. Nasa ospital ako nang magising ako. "Ate Bianca!" Boses ni Blessy, ang aking nakababatang kapatid. Tumayo ko sa kama at sinuot ang aking sandalyas. "Blessy, si Leon, kailangan ko siyang puntahan." Saad ko at mabilis na lumabas sa kwarto. Kailangan ko siyang makita. Lumapit ako sa nurse station at tinanong ko saan ang room ni Leon Davis. "Miss, room 157 po." Sagot ng nurse. Dali-dali kong hinanap ang room 157 at nang buksan ko ang pinto ay nakita ko ang isang taong nakahiga, ngunit natatakpan na ito ng puting kumot. Mabilis akong lumapit sa kama at niyakap si Leon. Wala akong pakialam kung malakas ng aking mga hikbi at pati sipon ko ay tumutulo na. Masakit ang puso ko. Hinawakan ko ang aking nakaumbok na tiyan. Paano na ang kambal? Hindi ko pala kaya. Dada sinasabi kong kaya ko, ngunit hindi pala. Hindi sa ganitong paraan ang gusto ko. Gusto ko pa siyang makasama. Gusto ko pang maramdaman ang pagmamahal niya sa akin at sa mga magiging anak namin. Ngunit ngayong wala na siya, paano na kami? Paano na ako? "Ang daya-daya mo. Sabi mo mahal mo ako. Mahal mo kami. Bakit mo kami iniwan? Gumising ka dyan. Tumayo ka. Walang hiya ka talaga. Nasaan ang kasal na pinangako mo sa akin, Leon, ha? Alam mo ba, mahal na mahal kita. Kahit ganito ako, kahit lagi kitang sinisimangutan, kahit lagi kitang sinisigawan ni mahal kita. Ikaw lang talaga. Gumising kang Ermitahan yung maligno ka." Nakayaka pa rin ako sa kanya habang humahagulhol. "Miss!" Hindi ko pinansin ang babaeng tumawag sa akin. "Miss, sino ka ba? Kabit ka ba ng asawa ko?" Tumigil ako sa kaiiyak nang marinig ko ang katanungan niya. Hinila ko ang kumot na nakatakip sa taong nakahilata sa kama at mabilis ko rin itong tinakpan muli nang makita kong hindi si Leon ang taong iyon. Ma'am, sorry po. Niscam po ako. Sorry. Mali po ata ang room na ibinigay sa akin." Pilit akong ngumiti at nag-peace sign sa kanya dahil nakikita kong galit na sa akin ang babaeng misis ng namayapa. Sorry po talaga. Excuse me. Peace be with you po." Dagdag ko pa. Nang bumaling ako sa pintuan ay nakita ko ang walang hiyang si Leon na pilit na itinatago ang bungisngis. Piling ko'y nabuhusan ako ng malamig na tubig at namula yata ang buong mukha ko.
Okay ka na agad? Tanong ko sa kanya na makalapit na ako. Oo, the place lang naman. Nahimatay lang ako. Kanina pupuntahan na sana kita sa room mo kaya lang nakita kitang pumasok sa room na ito kaya sinundan kita. Nakita ko pa nga kung paano mo yakapin at kausapin ang asawa ni Ale. Patawa-tawa pa ito sa akin habang iginiya akong palabas ng kwarto ngayon. Ha? Oh, wala akong sinabi ha. Guni-guni mo lang yun, no? Gusto mo, i-playback ko ang video na kinuha ko? Tanong nito na akmang kukunin ang cellphone nito sa bulsa. Oo na, nanalo ka na. Kung hindi pa pala ako mamamatay, hindi mo pa sasabihin na mahalaga ako at mahal na mahal mo ako, Bianca. Ulitin mo ang sinabi mo, please. Utos nito sa akin. Ayoko. Inutong mo ba ako? Okay. Ipapadala ko na lang video na ito sa aking mga kapatid at sa mga kaibigan mo. Sambit niya. No! Then, ulitin mo. Ang sabi ko, kahit lagi kitang sinisimangutan at sinisigawan, ay mahal na mahal pa rin kita. Hindi ko na naituloy dahil bigla na lamang niya akong hinalikan sa labi at niyakap ng mahigpit. Sabi ko na nga ba, puro ka talaga arte at pakipot, Kitty Cat. Hinawakan niya ang aking mga kamay at pumasok na kami sa room 158. 3 araw munang namalagi si Leon sa ospital upang ipagpatuloy ang medications nito. Mabuti na rin lamang at daplis lang ng bala ang tumama. Nalaman kong isa pala ang mga Davis stakeholder ng ospital na ito. At habang lumilipas sa mga araw ay lumalaki na rin ang aking tiyan at marami na rin akong pagkaing hinihingi kay Leon na binibili naman niya. Hindi ko alam ngunit ngayon lamang talaga ako naglihi. Ate, sumama ka raw sa amin ngayon ni na mommy. Maliligo daw tayo sa beach. Sambit ni Blassie. Blassie, kayo na lang. Wala akong gana eh. Sambit ko habang pinapapak ko ang mangga na may asin. Si Leon ay nagpaalam sa akin na maaga itong pupunta sa agency nito. Ate naman, parang ngayon lang tayo magbabonding eh. Magtatampo daw sa'yo si mommy. Mahinang sambit ni Blassie. Nakonsensya naman ako. Oo nga, kapag sa lakwatch ay number 1 ako dati. Bihira lang naman ang ganitong araw na magsasama kaming 3 ni na mommy. Ang isa ko kasing nakababatang kapatid na lalaki ay nasa Amerika. Ito ngayon. Si Blassie ay nagbakasyon lamang dito ng 3 buwan at babalik din ito sa US sa susunod na buwan. Tumayo ako at naghanap ng OOTD ko. Abat, sa mga ganitong klaseng event ay ayokong malugi. Dapat maganda ako kahit buntis. Inihanda ko ang aking outfit. Black 2-piece ang sunod ko at nagsuot ako ng see-through top at pinaresa ng beach hat at shades. Kahit buntis ay dapat head turner pa rin ako, no? Alas 9 ng umaga nang dumating kami sa beach na sinasabi ni Blassie. Nauna na sila ni mommy dahil ayaw nila akong intayin. Dahil sa salamin pa lamang ay kulang pang 1 oras sa akin. Lumapit ako sa counter at nagtanong kung saan ang reservation ni mommy. Mom, sa Diamond Convention Hall po. Sagot ng babae. Nagtaka ako. 3 lang naman kami ni na Blassie pero bakit sa convention hall pa talaga? Inilibot ko ang aking tingin sa paligid. Napakaganda pala ng beach na ito. Nakita ko ang araw na itinutukoy ang convention hall at nagtaka ako nang makita ko nakatayo si Lester sa entrance ng hall. May hawak itong isang tungki ng rosas. Nakangiti ako nang lumapit sa kanya. Siguro ay may date ang lalaking ito. Hinalikan ko siya sa pisngi na makalapit na ako sa kanya. Bianca, for you. Inabot nito ang tungki ng rosa sa akin, ngunit hindi ko yun kinuha. Lester, may asawa na ako ngayon. Ngayon ka pa ba maliligaw? Tanong ko dito. Ayoko maging number 3 mo, no? Kulit mo talaga. Just take it. Salamat pero hindi talaga tayo pwede, ha? Nang kinuha ko ang rosa sa kamay niya ay biglang tumunog ang isang love music na nanggagaling sa convention hall. Hindi ko pa naman maaninag ngunit nakita ko mga petals ng rosa sa aking paanan na wari itinuturo sa akin ng daan. Sununod ko naman ang mga petals na iyon at nakalimang hakbang na ako nang makita kong si Gary naman ang nasa harap ko at nag-abot sa akin ng isang tungki na rosas. Anong ginagawa mo dito? Tanong ko sa kanya. Ngumiti lamang ito at ang gwapo talaga ng lalaking ito. Naglakad ako at si Kenji naman ang nasa harap ko. Niyakap ko ito ng mahigpit. Hindi ko alam ngunit naiiyak ako. Ngayon ko lang ulit nakita ito. Oh, ayan na Amazona. Sana, pinahirapan mo muna ang gagong yan. Saan nito sa akin?
Alam ko naman na nagbibiro lang ito sa akin eh. Insecure ka lang dahil British sausage siya. Kinurot ko ito at nagpatuloy na sa paglalakad. 5 pang kalalakihan ang nagbigay sa akin ng tig-isang tungki ng pulang rosas. Tristan, David at Tyler. Sinabi ni Tyler na umuwi lamang daw ito talaga at babalik din kaagad sa Amerika. Sa harap ng hall ay nakita ko nakatayo at abot tenga ang ngiti ni Ermitanyong maligno. Hayaste, ang pinakagwapo kong asawa na nakahawak ng isang punpun ng pulang rosas. Isang pangkasal na musika ang tumutugtog at habang palapit ako kay Leon ay nakita kong marami palang tao ang nandoon. Ibang klaseng proposal naman ito. Niyakap at hinalikan niya ako nang tuluyan na akong nakalapit sa kanya. Naka-beach aura din ito. Leon, yes na yes ang sagot ko. If wedding proposal ito for the second time around. Saad ko sa kanya. Kitty Cat, hindi ito wedding proposal. Kasalan na talaga ito. Ayan na si Father oh. Sambit nito sa akin. Narinig ko ang tawa ng mga tao. What? Leon naman, ang bilis mo naman. Akala ko proposal lang talaga. Tingnan mo ang itsura natin. Pang-beach ang aura. Kinurot ko ito. Kitty Cat, kahit nakapanti ka lang at nakabra ngayon, ay pakakasalan pa rin kita. Sambit nito. Narinig kong tumikim ang pare hudyat na magsisimula na ang seremonyas. Leon Davis, ang asawa kong iba kong sumorpresa. Walang hiya talagang lalaking ito. Nahisahan na naman ako. Kung mabilis ang bibig ko, mas mabilis ang galaw at aksyon ng British sausage na ito. At hanggang matapos ng seremonya, hindi pa rin ako makapaniwala. Marami ang bumati sa amin dalawa. Kitty Cat, I will marry you again. Madalian lang ito dahil babalik na si Mami sa Britain next week. Leon naman, hindi nga uso sa'yo magpaalam, di ba? Ngayon nga itinuloy mo na ang kasal natin sa pare. Bulong ko sa kanya. Sorry wife, plano ko talaga i-surprise ka ngayon kasi next wedding natin sa Britain na. Sagot nito. Ilang beses mo talaga ako pakakasalan, Davis? Biro ko sa kanya. 100,000 times, my love. Sagot nito. Siniko ko lamang siya dahil gusto ko na rin matunaw sa kilig. Para ata akong teenager na ngayon lamang nagka-moment sa aking crush. Nang matapos na ang kainan ay nagpasya na muna kaming umakyat sa naka-reserve na kwarto para sa amin dalawa. And the most awaited part is this. Saad nito, magpahinga na muna tayo. Mamaya na. Isa-isa nitong hinubad ang saplot nito at lumapit sa akin at isa-isa ring tinanggal ang aking mga suot. Masuyo ko na lamang itong pinagmasdan. Inilibot ko ang aking mga mata sa kabuuan ng malaking salamin sa loob ng aming kwarto. Kabuuanan ko na ngayon. Anytime ay maaari na akong manganak. Namamaga ng aking mga paa. Sa tingin ko ay ang taba-taba ko na dahil ang laki-laki na ng aking tiyan. Parang hindi lang ito kambal sa laki ba naman ng aking tiyan. Parang quadruplets ata ito. Hindi na kami muling nagpa-ultrasound simula nang malaman naming kambal ang anak namin. Ni gender na mga ito ay hindi na namin inalam pa. Mas exciting kasi kapag ganoon. Si Leo naman ay todo alaga din sa akin. Halos hindi na nga ito pumapasok sa office at ang sabi niya ay nag-live na muna siya sa Black State Empire. Pagkatapos kong manganak ay sisiguraduhin kong aalis na siya sa pagiging assassin niya. Kailangan niyang mamili kung kami ba o ang pagiging assassin niya. Babe, gusto kong pumunta sa mall ngayon. Ani ko sa kanya. Sige, kung yun ang gusto mo. Sagot niya. Hindi talaga ako matiis ng kumag. Hindi talaga ako mabubuhay kapag hindi ko maaamoy ang hangin sa mall. Kaya kahit parang bola ng aking tiyan, ay on the go pa rin talaga ako. Pwedeng humirit muna kahit isang round lang? Lambing nito na inaamoy-amoy at hinahalik-halikan ng aking leeg. Siniko ko naman siya. Langyali yun. Puputok ng panubigan ko sa iyo nang wala sa oras eh. Magtiis ka muna. Kita mo naman ang itsura ko oh. Hinimas nito ang aking tiyan. Perlas na bilog, huwag pa tulog-tulog. Lumabas na kayo mga anak para naman si daddy naman ang papasok. Hinampas ko ang kanyang balikat. Langya ka talaga. Di pa nga lumalabas naghahanda ka na. Siyempre, laging handa kaya to oh. Pagmamayabang nito. Proud ka pa talaga. Ang mabuti pa'y umalis na tayo. Saad ko.
Pero palabas pa lamang ako ng kwarto nang naramdaman kong basang-basa ng panty ko at biglang nanakit ang aking tiyan. Leon? Tawag ko dito. Nakatapi ito ng tuwalya at akmang papasok na sa bathroom upang maligo. Manganganak na ata ako. Aray, Leon! Bilisan mo! Where's the car keys? Namilog ang mga mata nito nang makita akong namimilipit sa sakit. Nataranta ito at hinanap ang susi ng kotse sa cabinet. Nang mahanap ang susi ay tumakbo ito sa wardrobe at kinuha isang malaking bag na kumpleto na sa gamit upang sa oras na manganak ako ay ready na ang lahat. Tumakbo itong palabas ng kwarto na nakatapi lamang habang bitbit ang malaking bag. Nasa sala na siya at talagang bubuksan na talaga niya ang pintuan ng pad nang titigan akong muli. Walang hiya ka talaga, Leon. Inuna mo ba talaga ang bag na yan? Iiwan mo ba ako dito sa pad? Ikaw ba manganganak ha? Bulyaw ko sa kanya. Bumalik ito, tumakbo palapit sa akin at binuhat ako habang bitbit pa rin niya ang malaking bag. Animal ka talaga. Magbihis ka nga muna. Nakatuwalya ka lang. Pupunta ka ng ospital na nakaganyan? Naku, Leon, mag-focus ka. Ibinaba niya ulit ako at inilapag ang malaking bag sa sahig at madaling nagbihis ng short at shirt. Pagkatapos ay binuhat ulit ako at ang bag at dumiretso na kami sa kotse. Napapikit ako sa matinding kirot. Kanina'y medyo matagal ang interval ng sakit ngunit ngayon ay dumadalas na. Hold on, kitty cat. Malapit na tayo. Malalaki ang butal ng pawis ang namumuo sa noon ni Leon habang nagmamaneho. Matuloy nitong pinapatakbo ang sasakyan at hindi nga nagtagal ay umabot na kami sa ospital. Hindi naman ito masyadong malayo mula sa pad namin. Nang isinakay ako sa stretcher ay idiniretso na ako sa delivery room. Si Leon naman ay nasa labas dahil hindi ito pinayagang pumasok sa loob. Isa kasi iyon sa rules and regulations ng ospital. Hello, Mrs. Your doctor is not available today. I'm Dr. Francis Cruz and I'm... Hindi na nito na ituloy dahil sumigaw na ako sa tindi ng sakit. Right, Doc! Parang awa niyo na. Later na tayo mag-get to know each other. After ko na pong mga anak, please, Doc. Mangiyak niya kung saan sa doktor. Natawa naman ang dalawang nurse na assistant na panay ang check-up sa BP at heart rate ko. Ang isa ay naglagay ng IV sa aking kanang kamay. Parang namamanid na ang katawan ko sa tindi ng sakit. Nakabukaka ako sa harap ng doktor. Tila nahihiya ako sa lalaking doktor. Nakawangwang ang Hello Kitty ko sa harapan niya. Nakita kong pinagpawisan din ito. Mrs. ayan na po. Umiri na po kayo. Iri pa. Sambit nito. Naku, Doc, hindi ko kaya. Huwag mong titigan ang Hello Kitty ko, Doc. Wala sa sarili kong saad. Natawa ito sa sinabi ko. Come on, Mrs. Ayan na, malapit na. Congrats, it's a baby girl. Isang iyak ng sanggol ang aking narinig. Naluha ako nang inilagay nila sa dibdib ko ang isa sa mga kambal. Napasigaw ulit ako nang sumakit ulit ang aking puson at balakang. Another one, Mrs. Come on, push! Push harder, Mrs. Umiri ako at lumabas na nga ang isang kambal. Congrats, Mrs. Ang gaganda ng mga babies mo. Nakangiting saad ni Dr. Francis Cruz sa akin. May kung ano-anong seremonyas itong ginagawa sa Hello Kitty ko. Hindi ko naman nararamdaman. Tinitigan ko ang kambal. You're right. Ang gaganda talaga nila. Napangiti ako. Wala na siguro ako mahihiling pa. Ipinikit ko ang aking mga mata at naramdaman kong naglandas ang masaganang luha sa aking mga mata at mukha. Tears of joy, ika nga. Hey! Boses de Leon ang narinig ko habang hinahaplos niya ang aking buhok. Parang mabigat pa rin ang talukap ng aking mga mata. Hinang-hina ako. Ngumiti lamang ako sa asawa ko habang pinagmamasdan ang masayang mukha niya. They are really beautiful like you, wife. Bulong niya sa akin. Mas naging malapad ang aking mga ngiti. I'm so excited to see my babies. Gusto ko na silang mahawakan, titigan at halikan. Hindi nagtagal ay may kumatok at pumasok ang dalawang nurse na buhat ang aming babies. Ang isa ay kinarga ni Leon at ang isa ay sakin. Napakaputi nilang dalawa at pinkish ang mukha. Mixed features namin ni Leon ang dalawa. Ang mata at labi ay kay Leon at ang ilong naman ay sa akin. They are identical. Ang pagkakaiba nga lang ay kulay ng mata.
green kay Heart at black ang kay Love. Nang natulog ang kambal, ay inilagay sila ni Leon sa baby crib. Thank you so much, Kitty Cat. Ikaw ang kumumpleto sa akin. You gave me 2 beautiful daughters who will inspire me. I'm so much contented, Bianca. Mahal na mahal kita at mahal na mahal ko rin ang ating mga anak. Babe, mahal na mahal din kita. But can I ask one thing from you? Yeah? What is it? Masama ba ako kung hihilingin kong umalis ka na sa Black State Empire bilang assassin? Tinitigan ko ang kanyang mga mata. Yeah, Bianca. Para sa'yo at para sa mga anak natin. I'll apply for resignation sa Black State Empire kapag 6 na buwan na ang mga bata. Seryoso nitong Saad. Napangiti ako dahil sa kaligayahan. Thank you, Leon. Napakabuti mong ama. Napakaswerte namin sa'yo. Naluluha akong Saad. Mahal ko kasi kayo kaya hindi ko kayo ipagpapalit lalo na sa trabaho ko. Kayo ang pipiliin ko. Kayo lang. Tandaan mo yan, wife. Niyakap niya ako at hindi ko talaga maiwasang humikbi. Sa ermitanyong maligno ay hindi ko akalain magiging napakabuting asawa at ama pala. Wala na talaga akong mahihiling pa. Leon Davis, ikaw na nga talaga. Naging masaya ang pagsasama namin ni Leon sa piling ng aming mga anak. Hindi ako nagsisisi na siya naging asawa ko. And he is really 1 in a million. Sabay naming inalagaan ang aming mga anak at pinangako sa isa't isa na gagabayan ang mga ito palagi. Pero higit sa lahat, inagpapasalamat ako sa may kapal dahil sa biyayang natanggap ko. A gift of a happy family na hinahangad ng lahat. I should say that I am very much contented and happy today.